Patuloy ang pagdating ng mga bakasyonista sa Baguio City. Bukod sa gimmick, may ilang dumarayo rin sa summer capital para magbisita iglesia o kaya'y mag-recollection sa mga retreat houses. Live mula sa Baguio City, may report si Dante Perelio. Dante? Nako Chino, alam mo masikip ngayon yung daloy ng trapiko ngayon dito sa Baguio City dahil nga yan sa dami ng mga nagbabakasyon ngayong Semana Santa. Sa bus terminal ng Baguio City, walang patid ang dating ng mga pasahero. Ang biyahe kasi ng bus galing ng Maynila tuwing kalahating oras na. Dahil dagsa ang mga bakasyonista sa Baguio City, nagsikip rin ang mga pangunahing lansangan. Nakadagdag pa sa mabagal na usad ng trapiko ang ilang bahagi ng kalsada na ginagawa. Mga 150,000 to 180, we usually increase this no less than 10%. Pero nakikita ko na kayang-kaya yung 200,000 na aakyat. At dadami pa yan the whole duration of summer hanggang month of May. Ang Baguio City Police nakahanda naman para sa seguridad ng mga bakasyonista. Bukod sa mga itinayong Police Assistance Center at Tourist Information Booth, nagpakalat rin ang pulis sa mga major tourist destination. Ang iba, rumoronda habang nakabisikleta. Mula Lunes Santo, may ilang petty crimes tulad ng pandurukot at salisi ang kanilang naitatala. May mga deployment din po tayo sa major entry points papuntang Baguio City, no? Like Cannon Road, Lagilian, meron po tayo niyan. Maliban po rito, may mga deployment din po kami sa malls, saka sa terminal. Pero kahit pahirap ang daloy ng trapiko dito, di pa rin mapigilan ng mga bakasyonista na libutin ang Baguio ngayong Semana Santa. I like horseback riding because it's fun and I've been doing it ever since I was 2 years old. Bukod sa nakagawiang pasyalan sa Baguio City, dinarayo na rin ngayon ang Hot Spring Resort sa Asin Road sa Tuba, Benguet na ilang minuto lang ang layo. Sa resort na ito, hindi lang sa mainit-init na tubig ng jacuzzi at swimming pool mag-e-enjoy. May campsite rin dito at zipline of 480 meters ang haba at 100 feet ang taas. 38 segundo bago marating ang dulo ng zipline, kaya naman talagang mapapasigaw ka sa sobrang excitement. Pero ang iba mas piniling magbisita iglesia at recollection sa mga retreat houses. Ang pagninilay-nilay raw kasi sa mga nagawang kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos ang tunay na diwa ng paggunita sa Semana Santa. Planning to go to the church with the really high stairs and then go to a few masses with my cousins. We have planned to go to the different churches. Kasama na rin yung mga tourist spots sa Baguio. Chino, sa Huwebes Santo at Biyernes Santo, inaasahan ng dagsa ng mga bakasyonista. Kaya naman naka-alerto ang PNP rito dahil sa ganitong panahon daw, mataas ang kaso ng pandurukot at salisi dito sa Baguio. Chino. Dante, sabi mo kahapon fully booked ng hotels at sabi mo may darating pang mga bakasyonista dyan sa Baguio. Sakaling pagdating nila, meron pa ba silang matitirhan dyan? Meron pa naman, Chino, ang magiging option nga nila ay pumunta dito sa mga transient houses. Isa pa, yung mga hotel din dito sa kalapit na bayan tulad ng La Trinidad ay may mga bakante pa rin hotel, Chino. Siyempre, Dante, pumupunta yung mga kababayan natin dyan sa Baguio at tinaguri ang yung summer capital ng Pilipinas dahil dyan sa taglay na malamig na panahon dyan sa Baguio. Kamusta ang lamig ng panahon ngayon dyan, Dante? Okay, sa oras na ito, Chino, nasa 19 degrees yung temperatura dito, no? Pero pagdating ng madaling araw, umaabot pa yan ng 17 or 18 degrees. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.